for example. So parang kulang na kulang, Mr. President. At maganda siguro, would you agree, na magkaroon ng audit nasaan napunta itong budget at pondo na bilyon-bilyon mula pa nung nag-umpisa yung pag-implementa ng rice tariffication measure. Tama-tama, Mr. President, you being the chairman sa agriculture, I'm sure kayang-kaya mo yung busisiin, ibulgar, lahat ng mga nangyaring katiwalaan dyan sa DA, Mr. President. Sa inyong pagtatanong sa mga magsasaka natin sa Isabela, nabanggit ba sa iyo na merong ding mga insidente na yung mga equipment na pinabibigay o pinamumudmod o dinidistribute ng DA ay hindi angkop dun sa mga pangangailangan nila in terms of yung equipment? Meron bang mga ganung mga report kayo natanggap? Mr. President, meron mga nagsasabi sa akin na yung mga equipment na binibigay sa kanila hindi angkop doon sa kanilang pangangailangan, doon sa kanilang sakahan. So, ang nangyari, nagrenta sila, nag-upa sila, nangungutang sila sa mga traders. So, yung mga traders nagpapautang sa kanila and then pagdating sa harvest season, yun, marami ng bawas, yung bawas ng kanilang input plus yung bawas doon sa inutang nila doon sa kanilang mga kaibigan na traders. Nabanggit ba din sa harvest, doon sila sinisingil. May nabanggit ba sila na itong ilang mga equipment na hindi angkop ay gawa sa China? Yan, Mr. President. Filmec na ngayon, ang RCEP. Yan, Mr. President, hindi, wala sila nabanggit tungkol sa China. Oo, dahil ako naman ay galing lang na Nueva Ecija nung nakaraang linggo. At meron pang natitira siguro na dinidistribute yung DA na hindi angkop dun sa sakahan ng palay. RCEP yun, sa regular rice program yun. Iwala yan eh, dalawang pondo yan. May rice program na regular, tapos may RCEP. Pero if I may add, Mr. President, pwede niyo pong imbestigahan to, Mr. President, Your Honor, and I'll be there doon sa gagawin mo hearing. Yung palaging sinasabi sa akin ng mga farmers doon na nakausap ko, yung binibigay sa kanilang seeds, hindi po angkop doon sa, kasi inbred lang talagang allowed eh. Yes. Dahil sa RTL, hindi pwedeng hybrid, inbred lang binibigay. So, ang ginagawa nila, hindi naman nila kailangan yung inbred, mas gusto nilang hybrid, binibenta nila yung inbred seeds na binibigay sa kanila. And pag nabenta, yung napagbenta noon, yun po yung binibili ng hybrid. At isa pa, kadalasan, kung meron man nagbigay, kung halimbawa, okay sa kanilang inbred, itatanim nila yon. Kaya lang late na po, Mr. President, Your Honor, pag binibigay sa kanila, tapos na yung planting season, papunta ng harvest. So ano nangyari? Yung po'y binibenta nila para maging animal feeds. At ganoon din siguro pati abono, Mr. President. Ang mga seedlings, ang mga abono, delayed. Delayed. In some cases, delayed. Meron naman kuminsan nasa timing, nasa tamang panahon. Pero more often than not, delayed po ang pagbibigay ng seeds and then ng abono. Napansin nyo ba, Ginoong Senador, na yung mga edad ng kausap nyong mga farmers sa Isabela? Matatanda na po sila, Mr. President. Wala na po akong nakakausap ng mga batang farmers kasi dying breed na talaga sila. Totoo yan. Kasi itong mga young yung mga anak ng mga farmers, they would opt to become an OFW than continue to till the farmland of their parents dahil nakikita nila na wala masyadong suporta o kulang kung meron man ating gobyerno at sa halip na sila susuportahan, mas sinusuportahan pa yung mga rice na imported na galing sa ibang bansa. Ikaw ba, Ginoong Pangulo, pag ikaw ba baon sa utang dahil sa pagsasaka, tinatamaan ng bagyo, tinatamaan ng kalamidad, ng peste, babad sa utang sa mga trader, kayo ba mag-iisip pang magsaka pag gano'n ang sitwasyon? Mr. President, Your Honor, susurrender na ako. Kaya nga po, doon sa gagawin ko amendment, ipupush ko na tataasan po yung crop insurance. Yes. Na kapag binagyo yung isang farmer, bigyan siya ng sapat na amount na para mapalitan yung pong nawala sa kanya mga pananim. Sa usapin ng crop insurance, may nabalita ba kayo na matapos ang tamaan ng bagyo, aabot ng hanggang 10 buwan bago matanggap yung danyos perjuicios
yung calamity relief fund at yung crop insurance? Meron ba kayong narinig na gano'n? Natatanggap naman daw nila, Mr. President, pero you're really right, you hit it in the nail, na pag matanggap nila, medyo natatagalan. Gano'n man talaga sa ating gobyerno, may kabagalan. Hindi ba't ang prinsipyo sa likod ng crop insurance ay pag tinamaan ka o calamity relief, pag tinamaan ka, meron ka dapat crop insurance para makapagtanim ka ulit. Correct, Mr. President. Dahil food security yan. Pag hindi ka nakapagtanim ulit, madedelay ang iyong harvest, madedelay ang iyong benta ng iyong palay, madedelay ang pagpasok ng iyong kikitain. Kaya dapat agad-agad, hindi po ba? And dapat din po, Mr. President, isa-suggest ko rin, kaya babaguhin dapat yung RTL para alisin na doon yung provision na inbred seeds lamang ang pwede ipamigay as subsidy, kundi dapat pati isama na doon yung hybrid. Kasi ang hybrid, Mr. President, Your Honor, mas matibay daw yon pagdating sa mga bagyo. Wag lang malakas na bagyo, it can withstand winds up to certain kilometers per hour kumpara sa inbred na madaling matumba raw ayon doon sa mga farmers na nakausap ko. Kaya dapat talagang baguhin yan, dapat payagan na rin ang pag-distribution ng mga hybrid seeds. So, in other words, itong usapin ng hybrid seeds, larangan po yan ng support services, ng additional support para sa pagpapaakyat o pagpapataas ng kapasidad ng productivity ng ating mga magsasaka. At nabanggit nga kanina, wala na siyang nakilalang batang mga magsasaka, farmers, mga matatanda na. Ang average age of our farmers actually is 58 years old, 57 years old. Ang average na kinikita ay sa farming ay mga kulang-kulang 7,000 a month. Sa ganung klaseng larangan, wala nang gugusto sa susunod na henerasyon ng ating mga magsasaka. If I may add also, Mr. President, buti na bring up mo yan, yung topic na yan, wala nang gusto ng mga young generation magsasaka na yung relatives ng mga magsasaka o yung mga anak. Ito lang po pinagtataka ko, we have 3,000 farm schools nationwide na pinondohan po ito ng gobyerno. Ang tanong, saan napunta yung mga graduates nito? And tanong din, since we have this much farm school, sana tumaas ng productivity natin. Dahil yung natutunan nila doon sa farm school, gagamitin nila doon sa pagsasaka, o hindi man sila at least ng parents nila o sila mismo. Pero wala nasa plato pa rin yung production ng ating rice, Mr. President. Ang isa pang marahil na patakaran, if you will agree with me, na dapat maimplementa sa ating hanay ng sektor ng agrikultura, ay yung patakaran na ma-establish yung income, increase in income ng ating mga magsasaka bilang benchmark. Ibig sabihin, kung meron silang intervention ng mechanization, kung meron silang intervention na hybrid seedlings, kung meron silang intervention ng pataba, intervention ng pestisido at iba pang suporta, ang mga drying facility, hindi ba dapat lahat ng intervention na yon ay merong benchmark? Gaano tataas ang kikitain ng mga magsasaka pagkatapos ng lahat ng intervention na ito? Madadagdagan ba o hindi? Kung properly implemented, napakaganda yung suggestion, Mr. President, Your Honor. Of course, definitely, absolutely, without a doubt, 100%, I will say madadagdagan po yan. Kung properly implemented yung distribution subsidies. Sa ngayon kasi, it is not. So therefore, nawawala ng gana. So sinabi mo, ibang mga farmers, hindi na nagsasaka, sumusurrender na lang sila. Yes. I say this because, Mr. President, in my visits to other countries and their interviews and courtesy calls and discussions with their ministers of agriculture, Vietnam, Thailand, China, basic sa kanilang policy kasi is benchmarking incomes. Halimbawa, sa China, nung kausap natin yung mga Ministry of Agriculture doon several years ago, sabi nila, in 1979, ang income ng aming farmers ay 160 yuan. Okay. Today, sabi nila, this was about
7, 8 years ago, it's about almost 6,000 yuan. Ibig sabihin, ganun na lang kalaki yung umangat yung kita ng mga rice farmers ng China. Ganun din sa Vietnam. Sinabi ng Minister of Vietnam when we had a chance to speak to them a few years ago, yung benchmarking nila, ang kinikita ng per capita ng aming farmers ay $500 at aabot na ito ng $900 by the end of 5 years. And by the end of 10 years, ang target namin dapat $1,500 per capita na ang farmer ng Vietnam. Ganun din ang Thailand. In other words, lahat sila bine-benchmark ang kanilang intervention sa dagdag na napupunta na pera sa bulsa. So that these are communist countries, but they require the increase in incomes as a benchmark para mananatiling nagsasaka ang mga farmers nila. Sa atin, would you agree? Dapat din. Yung bilyon na pinasok ng gobyerno, magkano tataas ang kita ng magsasaka? Over a period of say 5, 7 to 10 years. Would you agree that should be part of the benchmarking ng ating interventions sa agriculture? I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. That is a very good suggestion. Yeah, unfortunately, correct me if I'm wrong, wala pong benchmarking ang ating gobyerno para sa income ng mga farmers like you mentioned. But if I may add, Mr. President, kasama din dapat sa intervention yung bang irrigation. Yan is sa mga problema din natin mga farmers, hindi nakarating yung patubig sa kanilang mga sakahan. Bakit? Napakakurap po ng National Irrigation Administration. In fact, during the last budget hearing, kinol ko attention itong mga taga-NIA dahil sirang-sira na yung mga irrigation, hindi gumagana, naniningil pa sila para sa maintenance at dami pa pong mga bulok ng mga irrigation facilities na hindi gumagana and yet pinondohan by the billions at naniningil pa sila for maintenance and sa next budget hearing, ibubulgar ko ulit yan, Mr. President. But you are right, kailan talaga ng intervention ng ating gobyerno at magkaroon dapat ng benchmarking na sagay yung gaganahan yung ating mga farmers, yung mga kabataan, yung mga anak ng mga farmers na ipagpatuloy yung pagsasaka ng farmland ng kanilang mga magulang. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Siguro bilang huling punto na lamang, nakausap natin ang tatlong magsasaka sa San Simon, Pampanga. Si Tatang Neg, si Tatang Mameng, na sumakabalang buhay na, si Tatang Mameng, and then si Tatang Fileng. Tatang Fileng, when I spoke to him, was 78 years old. Tatang Mameng was 84 years old. And Tatang Neg was 88 years old. And nag-umpisa sila mag-farming, 15, 16 years old, 20 years old. At nung tinanong ko sa kanila, ilang taon na silang nagsasaka? Yung tatlo, nung sinuma ko, ang kanilang ilang taon na silang nagsasaka? 186 years. 186 years. Subalit, nagsasaka pa rin. Sa edad ng 88 at baon sa utang. At yung dati nilang sakahan na 5 hektarya, wala na lang 1 hektarya. So, ang tanong ko nga, sila ang nagpakain sa atin ng 186 years. Pinakain ang mamamayang Pilipino, ang taong bayan. At ano ang isinukli ng lipunan? After feeding us for 186 years, what did society in return give them for the sacrifice? So anong klaseng lipunan ang sasabihing katanggap-tanggap ito? Kaya ito ang dahilan kung bakit nais nating imbestigahan ang issue na ito at magawa ng paraan. And I shared again, and I commend Senator Tulfo for his privileged speech, and I share his sentiment about the need to look into the rice tariffication measure because our farmers have been unjustly denied the support and the recognition of a society who has been fed by them. And makakaasa kayo na we will look into this
and find solutions and recommend solutions. Your